mga kababayan, mag sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is April 18, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Villa Grande, Lambakin, Marilao, Bulacan. At dadalhin po natin sa may Garnet Street, sa may Francis Subdivision, Pandayan, May Kawayan, Bulacan. Okay, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte po. At ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Yung mga beneficiaries po are engaged in community gardening or yung paggawa po ng mga lawa, and meron din po tayong mga repair or rehabilitation ng mga public hospitals. So malawak na po yung mga types of projects na implement natin under the TUPAD program. Oo, nakita ko nga din nagbabantay na rin sila sa mga dagat din sa mga ibang dagat valley. Hindi sila sa mga coastal din minsan. Po, mga coastal activities, saka po yung mga pagtatanim po ng mga mangrove, mga bamboo, ano po. Yan po yung mga in-encourage natin para mas impactful din sa community yung mga types of projects na i-implement natin under the program. Ayan, napakaganda naman. Ma'am Sydney, maraming salamat sa pagkakataon, ha? Opo, salamat po. Ay, salamat po. Inyo pong narinig si Miss Sydney Lang Crescino, Supervising Labor and Employment Officer ng Bureau of Workers with Special Concerns po ng Department of Labor and Employment of Georgia. Sa pagbabalik natin ang ating swak to two. Oras para sa mga kapuso natin na gusto na makalaya sa kanilang pagkakautang. 11:04 na po ng new Maga. Okay, servicio, trabaho, Umaga. negosyo. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos ko ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala, mga kapuso. Kaya naman dito sa Super Radio DZWB, makatitiya kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo po po. Your winner. What? 40,000 pesos for dinner? 1,400. And price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your business. Order for more. Learn EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Bonggang Sabado. Pinoy MD sa Super Radio DZWB kasama si Tony Season. Inilala ng Philippine Arts Association Media Awards 2024 sa individual category. Ako po si Connie Season. Thank you again, PHA. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayo. DZWB Super Servicio, Trabaho at Negosyo kasama sina Norilyn Temblor at Tuti. Pinaragalan ng 46th Catholic Mass Media Awards bilang Best Business News. DZWB Super Servicio, Trabaho at Negosyo. Maraming salamat po. Ito yung kapuso, Norilyn Temblor. Yes, hindi mga kapuso magsama sa Bonggang Sabado. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, mga kapuso. Hiling Galing with Doc E. Mapapanood sa GTV, TV27 Manila, TV27 Palawan, TV22 Mount Santo Tomas, Benguet, TV27 San Nicolas, Ilocos Norte, TV26 Apari, TV27 Tugigaraw, TV26 Mount Banoy, TV26 Olongapo, TV27 Legazpi Albay, TV28 Naga Camarines Sur, TV27 Masbate, TV26 San Jose Occidental Mindoro.
Mapapakinggan din ang Hiling Galing with Doc E sa Mega Manila, Super Radio DCBB. At sa Palawan, Super Radio DYSP. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kasama si Doc Edinel Calvario. Super servisyo, trabaho, negosyo. Tayo nagbabalik ako ng Sorry, pusa. O, sige. Kaya, Swak na negosyo, ibigay mo ito. Swak to ng DCBB para servisyo. Swakto! Swak to. Swakto! Sino mag-akala na sa piso-piso lang, meron ka ng instant negosyo? Aha, wag mong ismalit mga kapuso dahil ang negosyo ito pwede rin pala kumita ng paksa yung mga buhay-buhay. Alamin din natin ang swaktong kwento sa swaktong negosyo ni Aaron Gaylor Ruiz, ang may-ari po ng Era Piso Wi-Fi at Ethernet Live sa ating studio. Ma'am Era, good morning! good morning. Ayan. Magandang umaga. Lapit Okay tayo, lang dyan. lapit tayo sa may. Ayan. Morning po, ma'am, no? News sa balita at serbisyo. DCXL News. Tatak RMN. Kwentuhan mo kami. Electric vehicles. Kaya sa lahat po na may tanong, nabigay ninyo consider ninyo na palitan ang inyong diesel or gasoline fed vehicle ng electric. Ang gusto mo mag-electric sa totoo lang. Kaya lahat. Kasi hindi naman ganun kamahal. Meron naman kung kaya-kaya ng budget. Pero ito muna, dahil marami pa rin po naka-diesel at gasolina, rollback tayo next week. Sure na po ng rollback. Kaya lang, medyo may komplikasyon ha. Yung una po namin ipa-flash, yung estimate ko po for the full week, yung diesel, ang rollback based on my estimate ay nasa 18 hanggang 19 kada litro. Pakita mo nga yung graphic spread. Tabot ba? Hindi. Yung diesel, 18 hanggang 19 pesos kada litro. Yung gasolina naman po, 2 piso hanggang 3 piso. Ayan. Yung ang gasolina naman po, 2 piso hanggang 3 piso kada litro. At ang kerosene ay 2 piso hanggang 3 piso kada litro rin. Yun po yung estimate ko po. Pero, nung wala pala ako, nagkaroon pala ng formula ang gobyerno. Kaya ito ang isa pang estimate. Batay naman sa formula ng gobyerno. Mas malaki po. Kaya dito tayo ha. Sana ito yung magkatototin yung anunsyo ng Pangulo Marcos. Ang diesel po, 25 pesos hanggang 26 pesos kada litro ang magiging rollback. At ang gasolina naman ay 3 hanggang 4 na piso. Ganun din po sa kerosene. Siyempre, mababa po ang presyo sa world market dahil dumikit yung ceasefire eh. Hindi wala pong palitan ng bomba in the last week. Which is good, ano po? Although hanggang next week na lang po yung ceasefire, hopefully ma-extend. At the same time, kagabi may report po na fully open ang Strait of Hormuz. So, ibig sabihin, may free flow na po ng mga produktong petrolyo. And that can be factored in next week. Hindi po this week siya umabot eh, kasi nakwenta na yung full week kahapon, yung lumabas yung istorya na fully open na ang Strait of Hormuz. Kaya good news po yan. Bahala na kayo kung saan bang mas kami kapani-paniwala. Kung ako tatanong, hindi ko ako sa estimate ng gobyerno. Mas eh. At ito naman 25 hanggang 26 pesos. At ang gasolina naman ang kerosene, 3 hanggang 4 na piso. Kada litro, puro rollback. Diretso po tayo sa ating diskusyon kasi 10-11 na, 11-11 na nga ng umaga. Kasama po natin sa studio si Mang Willie T. Mr. Willie T. Ken, ang President po ng Electric Vehicle Association of the Philippines, or EVAP. Magandang umaga, Sir Willie. Magandang umaga. Kakaiba-iba ang apelido mo. Ngayon lang ako naka-encounter ng Filipino-Chinese na 10 ang apelido. Actually, T yung tunay na apelido. Ay, Tinagdagan bakit? lang ng 10. Pangalan ng lolo ko kasi T Kyok Ten. Unang Pilipinas, everybody called him Mr. Ten. Okay. So, ibig sabihin, ang apelido, hindi lang 10, T10. Oh, and ang tunay na apelido ng mga Chinese is always the first syllable. Yung unang topic na parang you can guy is actually a name, not a guy, di ba? Oh, okay. Yung ganun, yung first syllable, Mao Zedong is Mao. Chiang Kai-shek Dito. Oo, okay. Chiang Kai-shek is Chiang. So,
Electric Vehicle Association of the Philippines, or EVAP, is also with us. Hi Mark, magandang umaga sa'yo. Lapit ka sa mic. Yan. Lapit ka sa mic kasi hindi ba na siya marinig. Magandang umaga si Mark. Magandang umaga, Sir Alvin. Ayan, kasama rin po natin si Paul Reyes. Siya po ay lumipat na electric vehicle from a Mazda. If I'm not mistaken, Mazda yung sasakyan niya dati. Lumipat po siya sa full electric vehicle ng Twin van, red. Magandang umaga si Paul. Ayan. Okay, so let's start the ball rolling. Kung kayo po, sabi ko nga kanina, kung nagbabala kayo na magpalit o bumili, your first car is going to be a hybrid or a full electric vehicle. Join us in our discussion at send us some questions kung meron kayo hindi nalilinawang punto. But let's start the ball rolling kay Mr. Willie muna. Dahil sa nangyayari, Sir Willie, totoo ba dumami ngayon ang nakabili o gusto bumili o nakabili ng second na sasakyan o first car nila ay electric o hybrid vehicle? Totoo po, after tumaas yung gasolina, kasi yung mga hindi naniniwala sa electric vehicle dati, consider na nila ngayon. No? So, yung amount of inquiries, showroom walk-ins, dumami po. Tapos sa mga nagbibenta ng mga gasolina at diesel na kotse, siyempre biglang humina naman doon kasi lumipit pa. Pero in terms of percentage, yung bago yung war kasi, parang wala pang 10% ng electric vehicle sa kalsada in the whole of the Philippines. Ano po? Ngayon ba, abutin nyo ba yung kahit 5% man lang ng kabuang bilang ng sasakyan sa buong Pilipinas? Last year po, the sales of electric vehicles in total, lahat po, kasama na dyan yung hybrid, kasama na yung full electric, nasa mga 30,000+. Correct. Pero pag binangga mo yan sa kabuang bilang ng lahat percent, 6%. Before the war. That's before the Okay, ngayon, anong projection ninyo? Within the year, kakayanin ba na mag 10% na tayo ng lahat ng sasakyan sa buong Pilipinas? Hula ko, more than that. Hula lang. No? But again, because of sa dami ng nag-i-inquire na yon, that could easily go up to, siguro, feeling ko, from 30,000, 37,000 last year, siguro, Rapa, pick up yan lang. Wow! So that's 150 is about 30%. So ilang porsyento yung increase doon? Kung From 6 to 30 is about 5 times. 500%. 500%. Wow! Hula ko lang. No, optimistic yung view ninyo. Because sobrang dami ng inquiries. And then, last year, dun sa 6%, halos lahat yan plug-in hybrid at saka hybrid lang. Yung full EV, ang sobrang liit lang. Wala pang 1% yan. Sa 6%. Dito na tayo? But Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. for example, kung meron nakatira Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po para tayo gagawin na ng ibang video sa ating susunod na mission. plug-in hybrid, Paalam po muna po sa mga tara ni SS Jam, the Philippine Channel. Ang inyong